Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At happy midweek sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala at huwag malilimutan. Kayo po'y minamahal ng labis at labis ng ating pumahal na Diyos. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay laging para po sa atin. Kanyang kahabagan ay lagi po itong sariwa tuwing umaga. Ako pong muli yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Magsama-sama po tayo na unahin natin ang ating pong Diyos. Put God first and you will never be last. At ating pong simulan ng araw na tayo po ay umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Binabati natin ang ating pong mga kamanggagaos, Panginoon, sa pamamagitan po ng Google Meet. Magandang morning po sa inyo. Happy midweek po. And God bless po sa inyo sapagkat kayo na riyan lagi at laging may kahandaan na kayo po ay makisama, makipagtulungan upang maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang morning po, Sister Ami, Ate Edith, kayo din po kay Sister Marical. Magandang umaga po. Happy midweek po sa ating lahat, sa bawat pamilya po na kasama na natin ngayon. Si Auntie Edith, si Ate Marical at sa inyong pamilya elder. God bless us all. Good morning po sa ating lahat. Happy midweek. God bless us all. At sa ating Facebook Live at sa YouTube, good morning po. Join na po tayo mga kapatid. Maraming salamat sa inyo po mga pagtugon sa pagbati. Gayun din natin binabati rin at binabati tayo na muna sa FB Live na. Andiyan din si Sister Melda siyempre. At bumabati sa atin ng showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. At gayon din ay sabi happy midweek to all FB Live, Google Meet, and God's Messages of Love. Opo. At minsan pa atin pong pinapaalalahanan sa mga hindi nakakaalam, meron na po tayong YouTube channel. Iyan po ay may pamagat na God's Messages of Love Ministry. At para inyo po madaling matagpuan, paki-search lamang po ang Morning Devotional, Mahal Ka ni Jesus, o yung iba pa natin po ng mga ina-upload, yung mga edited na po, yung mga compressed videos na po, ay maaari nyo pong i-search yung mismo na lamang pong title, yung pong pakikipagkasundo. Yan. Panampalataya ni Abraham 1 and 2. Maaari nyo po yan i-search yan po. At pag natagpuan nyo, pakipindot lamang po yung pong icon ng God's Messages of Love. At pagkatapos makakapasok po sa loob ng channel, pwede nyo po i-like at i-subscribe. At maaari nyo pong pindutin din ang notification bell para po kayo po ay updated sa lahat ng mga videos na ina-upload. Actually, araw-araw po ay nag-upload po tayo. Yan, may God bless you po at ipamalita po natin at suportahan po natin ang God's Messages of Love Ministry. At gayon din natin binabati rin po at binabati tayo ni kapatid na Domingo Santiago Ligaya. Blessed morning po sa lahat, sa mga kapatid na natin ng Baler, Aurora. Kamusta po kayo dyan? May God bless you po. At gayon din sa inyong pong buong family. At gayon din binabati natin si Sister Arsenia Marioles. Ang pagpapala natin Panginoon ay papa sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat at happy midweek po. Happy midweek! At kamusta po sa ating pong mga kapatiran dyan sa Saging? Ayan, kung di ako nagkakamali. Gayon din si Tatay Ricardo. Sabi niya ay, good morning po sa lahat. God bless us all. At gayon din si Sister Pereyes. Good morning po sa lahat. God bless us all. At hayaan nyo rin na ating pong babatiin din naman ang ilan sa mga nag-komento, nag-react, nag-share ng video kahapon at kagabi. No po. Thank you so much po sa inyo. Happy viewing and happy Wednesday, happy midweek. And God bless po kay Sir Raul De Castro, Sister Flor Sanoria, Sister Gemaline Haylar, Sister Jennifer Casimo. At tagay din si Sir Bioli Esparagera, Manang Melda Gustilo, Brother Marlon Bendo, Brother Edelberto Corsanes, Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church, ating pong kaibigan kumpare Joe Aaron, all the way from Denver,
At ganyan din po ang Advent Talks ni Brother Kim Mikit-Pikit, Sir Jelyn Espiritu. At ganyan din po ating po binabati si Tita Gloria Garcia, si Sister MJ na patuloy po sumusubaybay at sumusuporta. At ganyan din po ating pong binabati rin si Sister Josel Perona at si Tita Victoria Villas Senior. Thank you so much, Tita Victoria. At may God bless you po. At gayon din natin po binabati din ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kiambaut Galar Siglan ni Sister Imelda at ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, gising na po tayo at tayo po ay mag-morning devotional muna bago tayo maging abala sa buong maghapon. At gayon din natin po binabati rin ang ating binibilangang distrito, ang South Bataan, sa panguna po ng ating pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ang mga churches ng Biyaan, ang Ipag, ng Hillview, at ang ng Limayat, ng Lamao Mission Group. By the way, God bless po sa ating pong mga punong abala sa mga gumagawa po doon sa ating pong church doon sa lugar ng Lamao. Actually, sinave ko na po yung mga litrato. Nakalimutan ko lang i-post sa ating pong morning devotional para matagpuan po na at makita ng ating pong mga sumusuporta na inyong pong mga pinagkakaloob ay doon po napupunta na po. Lahat po iyon ay doon po natin dinadala. Thank you so much po sa inyo. At kayo po'y kabahagi ng pagtatayo ng iglesia doon po sa lugar ng Lamao. At ganyan din, binabati rin natin ang Area 3, ang Bataan, Olonga po at Zambales ng mga churches. At ganyan din po, atin po binabati rin at pinasasalamatan yung atin pong mga sponsors and followers. May God bless you po. At gayon din ang ating pong sharers. Sila Sister Jennifer Casimo, Ate Sara Lim, Sister Imelda Diego, Ate Senis Talita, Ate Juby, Mikit-Pikit, Sister Pereyes, Sister Mary May Espiritu, Sister Nora Arana, Sister Maylin Basaya, Advent Talks ni Brother Kim Mikit-Pikit. At ating pong binabati rin at binabati tayo ni Sister Marlene Kibael Malimban Legaspi. Happy midweek po. Kamusta po dyan? Shout out po at regards sa ating po mga kapatiran ng Liyang. Tapos po natin, 5:51 in the morning. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at halina po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Huwag po mantala, huwag nang magpatumpik-tumpik, kundi sama-sama bilang isang sambahayan ng ating pong pamilya, gisingin at akayin at dalhin sa altar ng Panginoon at magkakasama na magtutungo sa ilalim ng bandera ng ating pong mahal na Panginoon Jesus at magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay manadaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y handa na upang muli ay matuto sa iyong pong paaralan. Ang banal niyong Espiritu nawa ang siyang magkaloob ng karunungan upang lahat ng aming pong pag-uusapan ngayon, maririnig, babasahin, ay maging pagpapala po sa amin na bumago na aming pong mga buhay. Palakasin, palaguin ang aming pong mga pananampalataya at patuloy nawa na makilala namin kayo nang sa gayon mas lalo namin kayo mahalin, pagtiwalaan at panampalatayanan. Ang inyong mga nasusulat na salita, yung mga inspiring na mga salita o Diyos ay siyang maging rule of our faith. Thus saith the Lord. Ano ang sinasabi niyo? Ano ang kalooban niyo? Ito po ang amin pong gagawin. Nawa, Panginoon Diyos, ay tulungan kami na ito'y maitatak, may sulat gaya ng iyong kautusan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban po sa iyo. At nawa ay may share din namin sa iba ang aming pong mga matututunan upang hindi lamang kami ang tumanggap ng maaga at kompletong blessing, kundi gayon din ang aming pong mga binahagian. Nawa ang inyong mga anghel ang italaga upang kami po ibantayan at ingatan, huwag kami mapasok ng tukso mataka. Pagkatapos po kami na kayo nataas na luhat na bigyan kapurihan, kayo at kayo lamang at wala na pong iba. Patawarin na kami sa aming mga pagkakasala, alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay? So ating binabati rin si Ate Tess Lopez Alber. Magandang morning po sa lahat. Thank you God sa bagong umagang kay ganda.
a blessing from God. God bless sa lahat. Amen and amen. Napakaigi po na sinisimulan natin ang ating araw na may pusong mapagpasalamat po at kinikilala ang kabutihan ng ating pong mahal na Diyos. Okay, so bago tayo magpatuloy ay nais ko pong i-share sa inyo ang screen ng ating pong tatalakayin ngayon. Wait lang po, ayan na. Okay, ngayon po ay Hulyo 16. Ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman po sa lingkod ng Diyos na si Moises. No, ang pamagat, 40 taon ng muling pagsasanay. Matapos natin mapag-aralan po yung kay Jacob at yung kay Jose. At heto na tayo kay Moises naman po tayo. Okay, ang sabi po ng Exodus chapter 2 verse 23, ang sabi po ay ganito: ang mga anak ni Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y nagsisigaw, at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. Ito po ay karugtong ng ating pong pinag-aralan nung panahon ni Jose, na kung saan ay nung panahon niya, siyang ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga bansa sa pamagitan po ng kanyang pag-iimpok ng pagkain doon po sa lugar ng Ehipto. Pero dumating po ang panahon na kung saan ay yung pong paraon ay nag-iba-iba po. At dumating po ang panahon na hindi nakilala ng parao yung pong kontribusyon nito pong si Jose. At matatanda natin, yung Israel po ay naroon sa lugar ng Ehipto, at sila po ay dumami, gaya ng pangako ng Diyos na sila magiging malaking bansa. At nagkaroon po ng pagkatakot, pagkabahala yung parao. At ang ginawa ay inalipin ito pong mga Israelita. Sapagkat dumami sila, kung mag-aaklas nga naman, ay maaari silang ma-overthrow. Kaya nga po ang ginawa ay sinupil sila at ginawa silang alipin. Okay, so dyan po tayo papasok. Okay, heto na. Si Moises ay naging sa bawat kahulugan isang dakilang tao bilang isang manununat, bilang pinuno ng militar at bilang isang pilosopo. Walang nakatataas sa kanya. Ang pag-ibig sa katotohanan at katwiran ay naging batayan ng kanyang pagkatao at nagbunga ng katatagan ng layunin na hindi maaaring maimpluwensyahan ng anumang pabago-bagong uso, opinyon o mga hangarin. Mga minamahal ko, ito po ay maganda nating tingnan maigi. Yung katangian ito ni Moises, Kasi marami pong distraction sa mundo, mga minamahal ko. At yan po ay ating mapapatunayan, Maraming mga dahilan upang tayo po ay mawalay ang atin pong pagsunod at sa pagiging lingkod ng Diyos. Ngunit ang sabi dito, mga naman ko, yung katangian ito ni Moises, yung katatagan ng layunin, na hindi maaring ma-impluensya ng anumang pabago-bagong uso, opinyon at mga hangarin. Yan dapat ang ating pong ma-develop. Hindi basta-basta yan, nasa isang iglap ay meron kanyan. Yan po ay through the years, yung pong meron pong pagpoproseso niyan. At sa pamagitan lamang po yan ng ating pong mahal na Diyos, ang ating relasyon sa Kanya. Ang sabi dito ay ganito, okay? Ang kagandahang loob, kasipagan at isang matatag na pagtitiwala sa Diyos ang naging tanda ng kanyang buhay. Siya ay bata at masigla, umaapaw sa lakas at lakas ng lalaki. Siya ay lubos na nakiramay sa kanyang mga kapatid sa kanilang paghihirap, at ang kanyang kaluluwa ay nag-alab sa isang pagnanais na iligtas sila. Po, matanda natin yung kung atin pong pinapanood, yung Prince of Egypt o kaya yung Ten Commandments, ayan po ay mga istorya ni Moises, na kung saan yung unang bahagi na kanyang buong buhay ay ginugol niya sa lugar po ng Ehipsyo. Pinalaki siya bilang isang prinsipe at inililin niya bilang kahalili ng parao. At gumawa ngunit ganun pa man ay hindi niya kinalimutan ang kanyang lahing kinabibilangan po, yung mga Israelita po. Kaya nga mayroong pagkakataon na kung saan ay nung nakita niyang inaapi ang kanyang mga kababayan ay pinagtanggol niya at napatay niya yung pong nang aapi.
Ayan, so yan po yung sinasabi dito sa atin na kung saan yung nakiramay sa kanyang mga kapatid sa kanilang paghihirap at ang kanyang kaluluwa ay nag-alab na sa isang pagnanais na iligtas sila. Yun po yung kanyang kalooban po. At marahil iniisip niya sa kanyang pong kapangyarihan ay maaari niyang mailigtas ito pong mga kanyang kababayan, pero hindi iyon ang plano ng Diyos. At tigil na tayo doon. Magiging spoiler tayo kung ating pong isasay-salaysay lahat. Kasi sa mga susunod po at nating pong tatalakayin ay pag-aaralan po natin yung proseso po na nangyari kay Moises. Pero sa ngayon, ito lang po muna. Okay, tingnan natin. Sabi dito, tiyak makikita sa karunungan ng tao na siya sa lahat ng paraan ay angkop para sa kanyang gawain. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang kanyang mga paraan ay hindi gaya ng sa atin, hindi pa handa si Moises na isagawa ang dakilang gawa ito. Ni ang mga tao ay handa para sa pagpapalaya. Siya ay nakapag-aral sa paaralan ng Ehipsyo o ng Egypt, ngunit hindi pa niya nalalampasan ang mahigpit na paaralan ng disiplina bago siya maging kwalipikado para sa kanyang sagradong misyon. Yan yung pinabanggit natin, Sinanay siya sa karunungan ng Ehipsyo, sa pamamahala, sa pagiging punong militar, ngunit hindi po iyon, mga minamahal ko, hindi iyon sapat na upang ang dakilang gawain, yung sagradong misyon na yatang sa pagliligtas ng kanyang bayan, Israel, ay hindi po iyon ang magiging kasapatan. Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating pong binasa kagabi, God searches our hearts. Nakatingin siya sa ating mga puso. At hindi po yung panlabas na katangian ang magsasabi na tayo handa na sa maging tagapaglingkod ng Diyos. Sapagkat, oo, maaaring ang yung ating pisikal, maaaring handa, pero ang pinakamahalaga po yung ating pong espiritualidad. Kaya sa susunod po natin mga pag-aaral, makita natin kung anong nangyari. Okay, sabi po dito, bago niya matagumpay na mapamahalaan ang buong hukbo ng Israel, kailangan niyang matutong sumunod. Kailangan niyang matuto ng pagpipigil sa sarili. Yan. So, hindi po sapat, mga minamahal ko, ang kanya pong natutunan sa bansang Ehipsyo na kanya pong kinalagyan. Okay, so atin pong ilipat muli. Okay, sabi dito, sa loob ng 40 mahabang taon ay ipinadala siya sa pagreretiro sa disyerto upang kanyang kabubuhay na kadiliman sa abang gawain ng pag-aalaga sa mga tupa at mga kordero ng kawan ay matamo niya ang tagumpay laban sa kanyang sariling mga hilig. Ano pong nangyari? Kinakailangan po na siya ay matutong muli sa isang paaralan na mas marangal at mas dakila sa kanyang kinabilangan doon po sa lugar ng Ehipsyo. For 40 years, mga minamahal ko, nung siya ay makapatay ng isang sundalo ng Ehipsyo, yung po tagapangasiwa sa mga alipin, siya po ay tumakas sa ilang. At for 40 years ay naging isa siyang pastol. Matanda, makita niyo po imagine niyo po yung pangyayari, mula po sa pagiging tagapanguna na prinsipe ng Ehipto, mula sa isang kinikilala na magaling na mandirigma, ay naging isang tagapag-alaga ng tupa. Ang laking pagkakaiba, mga kapatid, napakalaking contrast po ang ating pong tinitingnan, At doon sa lugar na iyon, at doon sa gawain iyon, yung pagiging pastol, doon po siya naturuan ng Diyos kung paano pangangasiwaan ang bayang Israel na sa hinaharap ay kanyang ilalabas sa pagkaalipin sa pamamagitan ng kapangyarihan na kamay ng Diyos. Okay. So ano pong nangyari? Kanyang na-unlearn yung kanyang mga natutunan sa Israel. Nagkaroon siya ng pagtatagumpay laban sa kanyang sariling mga hilig. At ang sabi pa dito, dapat niyang matutunan ang buong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos bago niya maituro ang kaloobang iyon sa isang dakilang tao. Ang mga mortal na maikli ang paningin ay mawawalan ng 40 taon ng pagsasanay sa gitna ng bundok ng Midian na itinuturing na ito isang malaking pagkawala ng oras. Ngunit ang infinite wisdom
ay naglagay sa kanya na magiging makapangyarihang estadista at tagapagligtas ng kanyang mga tao mula sa pagkalipid. Kung atin nga namang titignan, tayo kasi mga tao ay madalas, hindi ko naman nilalahat mga kapatid ko. No? Kaya nga sabi ng palabas sa TV, bawal ang judgmental. Pero tayo mga tao ay madalas na ganito. No po? Ating titingnan, yung karanasan ni Moises na parang ang dami namang sinayang na taon. Bakit kailangan pa na yung maging stagnant yung 40 years na yon? Di ba agad-agad siya itawagin bilang tagapagligtas ng kanyang bayan? Pero nakita natin mga naman ko, ginugol po yung 40 years upang sa gayon mahihanda si Moises maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kasi kung siya po ay prinsipe, nasanay siya na siyang sinusunod, nasanay siyang nangunguna at nangangasiwa, at nasanay siya sa kanyang kapangyarihan at karunungan at sa kanyang mga strategy ay mangyayari ang mga dapat mangyayari. Pero hindi po ganon sa gawain ng ating pumahalang Diyos. Sabi nga mas lamang ang ating Diyos sa ating pong paraan ng pag-iisip at mga paraanan. Langit at lupa ang pagitan po nito. At kung ating titingnan, sabi pa nga ng pag-description sa ating pong mahal na Diyos, nalalaman niya ang wakas mula pa sa pasimula. Di ba't dapat na matutunan natin na sa ating paglakad kasama ang Diyos ay dapat na siya po ang mangunguna at siya po ang masusunod. Take for example, sa ating pong mga sariling karanasan, hindi po ba? Sa ating pong mga kasanayan, madalas tayo nasusunod. Madalas tayo po ang nagdidesisyon, hindi natin kinikonsidera ang ating pong Diyos. Kaya nga tayo rin ay marapat na mapatungo sa pagtuturo ng ating pong Panginoon. Yung ating pong mga natutunan sa mundong ito, i-unlearn po natin upang tayo po ay maturuan ng ating pong mahal na Diyos. Ganyan po ang nangyari dito po kay Moises. Yun ang kaparaanan ng Diyos, mga namahal ko, no? Upang siya po ay matrain, upang siya po ay maturuan, upang siya po ay mahanda sa isang napakalaking gawain na kanya pong gagampanan. Ang sabi po dito ay ganito pa, sa mga pangyayari sa panahon ito upang paunlarin ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang katapatan at pag-aalaga, at ang kanyang kakayahang kilalanin ang kanyang sarili sa mga pangailangan na kanyang piping pananagutan. Ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng mahalagang responsibilidad ay hindi pinalaki sa kaginawahan at karangyaan. Alam nyo, makita natin mga kapatid ko, no? Kasi tingnan natin ng kaunti yung buhay ni Moises nung panahon na siya ay prinsipe. Ay lahat po ay inoper sa kanya. Lahat ay meron siyang tagapaglingkod, meron siyang mga katuwang. At ako makaka-relate ako dito kasi ako'y laki sa lola, no? Kaya nga laki sa layaw ang sabi ng kanta, no po. Talaga namang yung pong katyagaan, yung pong pagiging patient, no po, ay iyan po ay malayo sa akin. Talagang ako'y mainipin. Gusto ko pag sinabi ko ay makuha ko. Pero hindi po ganon, mga kapatid ko. No? Imagine niyo kung ganon itong si Moises na walang pagtitimpi, walang pagpipigil, walang pagtsatsaga. Paano kanya yung pamamalaan yung isang napakatsulit na na bayang Israel? Sa mga nag-aral po na kasama namin sa 777 prayer, makaka-relate kayo sa aking sinasabi. At talaga namang ang bansang Israel ay very challenging pamunuan. Kung hindi natuto sa paaralan ni Kristo, itong Moises na ating po pinag-uusapan, abay siguro mga kapatid, siya mismo ang committed na dito sa kanya pong mga pinaglilingkuran. Pero salamat sa Diyos, yung kanyang kaparaanan talaga ay higit na mas maganda kaysa sa atin. Kaya nga natutunan ni Moises ang mas magandang kaparaanan upang pamahalaan at pamunuan ang bayang Israel na kanyang ilalabas sa pagkaalipin. Kaya nga sabi dito, ang mga marangal na propeta, ang mga pinuno at mga hukom ng paghirang ng Diyos ay yaong ang mga karakter ay daw po, nabuo ng mahigpit na mga katotohanan ng buhay. Hindi pinili ng Diyos para sa kanyang gawain ng mga taong may isang hulma at isang ugali lamang,
kundi ang mga individual na may iba't ibang ugali. Opo, mga naman ko, bilang mga lingkod ng Diyos, ay nawa ay ating pong lagi na lamang pasalamatan ang mga pangyayaring nagaganap sa ating pong buhay, sapagkat iyan po ang paraan ng Diyos upang tayo po ay maturuan. Opo, tayo po ay kanyang tinuturuan. Kaya nga, imbis na tayo magmukmok, imbis na tayo banggalit sa mga pagsubok nating dinaranas, ating pong pasalamatan. At ating pong itanong, Panginoon, ano ang natatanging aral at pangaral ang nais mo na akin po matutunan. Kaya nga po, maging yung pong mga pagsubok, atin po yung pinagpapasalamat sapagkat pinahihintulot ng Diyos yan upang tayo po ay para sa ating pong ikabubuti. Yung ating pong mga panampalataya, hubugin ito at dalisayin ito gaya ng isang ginto na dinadalisay sa apoy, at yan po ay mga pagtuturo ng Diyos sa atin. Kaya yan, mga minamahal ko, ang atin pong aralin ngayon, napaganda na atin pong aralin, 40 taon na muling pagsasanay. Ang buhay po ni Moises ay atin pong pinag-aralan. At atin pang pag-aralan, mga minamahal ko ngayon. Kaya ngayon ay tayo po ay dadako na sa atin pong natatanging panahon ng pag-share na po. At atin po binabati ang ating pong mga kasama ngayon sa Google Meet. Nakapapasok pa lamang. Magandang morning, happy Wednesday, happy midweek, Brother Dong, at gayon din kay Ate Sara. Good morning Magandang po. umaga po. Happy midweek. Happy morning devotional and God bless us all po. Ayan, thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Okay, agad-agaran, wala nang patumpik-tumpik. Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Okay po, magandang umaga po. Yung pagsilang ni Moises ay para pong may ilahalin tulad natin sa ating Panginoong Hesus. Si Moises, nung isinilang siya, ay tinutugis din yung mga sanggol noong panahon na yun. Pinapapatay ng parao. At ganoon din naman ang ating Panginoon. Kaya sila umalis dahil nga hinahanap din yung mga sanggol noon. At ito nga pong si Moises ay para makaligtas lamang ay pinaanod sa ilog. Yun po yung istorya ni Moises na ating nabasa sa ating pong mga pinag-aralan. Ay si Moises po ay sinilang para palayain sa pagkaalipin itong mga taga-Israel na alipin ng Ehipto. Ganun din po ang ating Panginoon, ihahalin tulad natin doon sa kanyang pagsilang na tinubos ang sangkatauhan sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang Exodo 2:23 ay isang paalala, Brother Marlon, ng kahalagahan ng pagtawag sa Diyos. Sa mga panahon ng pagdurusa ay tumawag tayo sa ating Panginoon. Ito po yung nakakuha ko lang naturo na aral. Sapagkat ang Panginoon, nasabi po doon, ay nakikita at nakikinig sa ating mga hinaing. At alam ng Panginoon yung ating nararanasan, sapagkat yan ay naranasan niya rin nung siya ay tumungtong dito sa libutang ito. Paganda po ng ating pag-aaral, napakalaga po ng pagtawag sa Diyos. Sabi po doon na sumigaw ang mga taga-Israel, sumigaw sa naghihinaing sa Panginoon. At yun naman po ay nakita ng Panginoon at naririnig ng Panginoon ang ating mga hinaing. Sa buhay po natin, napakahalaga po nun. Lalo po sa panahon ng pagdurusa, mga kapatid, tayo po ay tumawag sa ating pong Panginoon. Yun po ang napakahalagang aral na nakuha ko doon. Sa kabila ng sila'y inaalipin sa Ehipsyo, ngunit hindi nila nalimutan tumawag sa Panginoon. Sila po ay dumaing at sumigaw upang tawagin ang tagapagligtas. Ating Panginoon naman ay gumamit ng isang sanggol, isang tao, upang palayain ang bayan ng Israel sa pangaalipin ng Ehipto. Yun lamang po at magandang umaga po. Amen, Brother Dong. Thank you so much sa pong ibinahagi.
Ate Lita, sige po, go ahead, Ate Lita. Okay, good morning po sa ating lahat. Tungan ko na lang din yung kay Kuya Dong, opo. Pero hindi po basta pinaano doon si Moses, ano po, nawala po. Kasi alam ni Miriam o alam ng nanay ni ni Moses na yung mahal na prinsesa dumadaan doon tuwing umaga. Kaya alam niya kung anong pwedeng mangyari doon sa anak niya. At nakita natin siya pinalaki sa palasyo, ngunit iba po pala talaga ang plano ng Panginoon. Ano? Nakita natin yung transition na nangyari kay Moses mula sa karangyaan o kapangyarihan, pero mas pinili niya na sumunod sa Panginoon. Kaya sa kwento po na ito ay tinuturuan tayo na unang-una magpasakop, kilalanin ng Panginoon, magkaroon ng mahabang pasensya, hamang niyo 40 years po yun, na mula sa palasyo katapos natutunan niyang mamuhay doon sa ilang kung saan siya ay naging pastol po ng mga tupa. Ano po? Pagkat doon siya mas naihanda. Kunikwento na elder na sa kanya pero parang spoiled brat, kumbaga spoiled dahil pinalaki ng lola. Kami naman po ay namulat na talagang mahirap na pamilya. At nakita namin yung paghihirap ng aming mga magulang. Kaya kung yung mga magulang namin, kita naman namin yung pagsisikap pero talagang hindi po kami kayang pag-aralin. Kaya ibig sabihin, kung yung mga magulang mo nakikita mo na walang magawa sa iyo, meron po tayong magagawa. Kaya kami magkakapatid, hindi namin kinahihiya na sa aming mga batang pag-iisip ay talagang kami po ay nanunulyan na kung kani-kaninong mga tao para lang makatulong sa pamilya. Yun po pala hinanda kami sa buhay na ito sapagkat ang buhay nito, yung katotohanan, dapat marunong ka magtiis. Kaya pa nga po ngayon, hindi na po issue sa amin kung meron o wala kasi sanay na kami sa wala. Kaya kung meron, ay masigit mo ng pasasalamatan ng Panginoon sapagkat tunay nga na kapag nasa Panginoon ka, hindi ka po pababayaan. Kaya ang buhay na ating mga pinag-aaralan ay mga leksyon sa atin na mas ng Panginoon ang masunod, kundi po yung sa atin sapagkat mas maganda ang naghihintay sa atin. Matutulak po tayo magpasakop. Kilalanin kung sino tayo, kung nagkakamali, hingi ng tawad at ang Panginoon naman ay laging handa na tayo patawarin at tunay nga na mababago tayo kung isusuko natin ang ating mga sarili. Yun lang po. God bless us all po. Amen. Amen. Thank you so much po, no? Not our way, but God's way always, mga kapatid ko, no? Napakalaga po nung na-share ni Ate Lita, no po, mga kapatid na magulang. No po, ito po ay aral na aking natutunan, ano po, sa pagpapalaki sa akin at pagpapalaki ng aking mga anak. Ay napakahalaga po, mga kapatid, na turuan sila ng tunay na buhay. Kasi ang tendency po ito kung ano ang iyong kinalakhan na pagpapalaki sa iyo, yun din ang maaari mong gawin na pagpapalaki sa iyong mga anak. Na kung saan yung nangyari sa akin ay ganun din, ano po, ganun din ang ginawa ko sa aking mga anak. At hindi po siya, kung babasahin nyo lang po, gusto ko po talagang maging project na i-share sa inyo yung pong Adventist Home. Siguro gagawa tayo ng paraan na ito po ay magkaroon ng bahagi sa YouTube natin, sa mga available na oras na maaaring gawin ito. Ay sa Adventist Home ay tinutukoy po kung yung tamang pagmamalaki sa ating mga anak. Kasi ang tendency, yung pong mga dinanas nating hirap, ayaw nating ipadana sa ating mga anak. Na kung saan kaya nga bibibiling na lang, ikaw pang magbibiling. No po? Kasi hindi po natin sila naihahanda sa tunay na buhay. Na kung saan, kunyari, dumating ang mga pagsubok sa kanila, ikaw yung in-spoon-fed mo sila. Kaya nga, ay hindi sila magiging handa. Paano nahaharapin yun? Hindi na alam na meron palang ganon. Ganon din. Kunyari sa mga gawaing bahay, hindi natin sila tinuturuan sa mga gawaing bahay. Paano sila? Kapag wala ka na, kapag sila'y nagkasapag-asawa na, paano yung ating mga anak? Kaya nga napakahalaga, mga minamahal ko, yung pong pagtuturo ng tunay na buhay, yung pong mga tunay na pangyayari sa buhay. Yan, kasi ganyan po yung nangyari kay Moises. Di po ba? Mula sa palasyo ay pumunta siya sa ilang, mula sa pagiging prinsipe ay naging siya ay tagapag-alaga ng tupa. Napakalaking pagkakaiba, mga kapatid, Pero yun po yung tunay na buhay. Hindi po lahat ay laging bed of roses, mga minamahal ko. Hindi po lagi ay ayahay. Kaya mga magulang,
kahabagan po natin ng ating mga anak. Huwag po natin ipagkait sa kanila ang mga learnings na dapat nilang matutunan, yung tunay na pangyayari ng buhay. Hayaan po natin, mga naman ko na matutunan nila yan. Okay, Sister Raquel, sige po, go ahead. Go ahead, Sister Raquel, sige. Mahina, Sister Raquel. Ay, medyo bata nangyari. Share ko Yan. lola ko. Ay sa kuya ko. Laking lola siya. Lahat po ng hirap niya lahat po ng hirap na kamuntang panganay po namin. Sabing gano'n niya konting dasal para lang po makatapos. Sabi ng panganay namin. Dasal lang ng dasal ma hanggang sa makatapos. Hanggang sa nalayo po siya. Una po siya natira dito sa Bataan. Tapos po nasa Maynila po kami. Dasal lang ng dasal hanggang sa makatapos. Malay nyo, andun po yung ginhawa, sabi niya. Lumaki po siya sa mga lola. Hindi po siya lumaki kay lumayo na po siya kay mama, pa lang po. Tapos po yung nag-ibang bansa na po siya, doon niya po nare-realize na mapalad siya kasi po naging swerte po yung pagtitiis niya ng kahit na ilang buwan, ilang taon. Yun po may share ko kasi po kung wala pong dasal yung panganay namin na yun, hindi po talaga makakatapos. Kaya yun po yung nakita ko sa panganay namin. Kaya po ngayon, siya po yung tumutulong kila mama. Ngayon po, hindi ko po sa pinagmamalaki, hindi ko po sa elder. Naging computer engineer po siya. Engineer po ang kinukuha niya. Kaya po mapalad po yung nagpapasalamat din po kami dahil po nakatapos siya kahit na anong hirap ang naranasan niya. Marami pong salamat. Amen. 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 Mga kapatid, napakaganda ng ating pong pinag-aaralan. Yan po yung pong mga pagtuturo ng mga karanasan na kung saan ay tayo mga magulang, kung ating ipagkakaito sa ating mga anak, ay paglabas po nila sa hawla ng ating tahanan. Paano po sila makakaharap kung hindi natin sila naturuan ng ganitong mga pagtuturo? Yung mahirapan, yung pong magkaroon ng pagtsatsaga, yung pong matutunan yung pagtitiis ng hirap, ay ang ating ginawa ay nilatag na nating lahat. Mga kapatid, kawawa po yung ating mga anak. Kaya maging eye-opener nawa ito sa ating pong mga magulang na turuan yung ng tamang pagtuturo yung ating pong mga anak. Thank you, Sister Raquel. Kita nyo, naging successful yung kapatid ni Sister Raquel. Dahil lang sa natutunan niyang harapin yung mga bagay na haharapin niyo naman talaga. Kasi ang tendency natin mga magulang, talokbungan o i-cover yung ating mga anak. Yung parang tayo na yung gagawa ng lahat ng bagay para sa kanila. Pero hindi pala magiging mainam yon, mga kapatid. Kagaya nung na-share din ni Ate Lita. Kapag ka nasanay ka, mga minamahal ko, sa mga kahirapan, ano man ang dumating sa iyo sa buhay mo, kapag ka ikaw na po, hindi naman laging kasama mo magulang mo na magsasanggalang sa iyo. Kaya kailangan po mga kapatid ko talaga yung ating mga magulang, yung ating mga anak ay matuto mula po sa tunay na paaralan ng buhay. Yan. Ate Lita, nakataas po yung kamay niyo. May daragdag. Go ahead po. Po yung tungkol kay Moses. Alam niyo po, kagaya natin, hindi naman agad-agad si Moses ay nagpasakop. Dami nga po niyan dahilan, di po ba? Yung bali may 5 siyang dahilan. Sabi niya, hindi naman siya sino ako. Yung parang pinamali. Katapos sino ka? Sabi niya, parang walang tiwala sa Panginoon. Tapos di siya marunong magsalita. Katapos sabi niya, wag na lang ako, iba na lang. Iyang mga katwiran na yan ni Moses ay nasa sa atin din pero pag talaga palang kinilos ka ng banal na spirito at pinasakop mo, ang lahat pong iyon ay meron naman din sagot ang Panginoon. Nakita natin, hindi raw siya marunong magsalita. Pinadala naman si Aaron sa kanya para siyang tagapagsalita. Kaya ganun din po, kumbaga meron tayong kanya-kanyang bahagi na gagawin. Huwag po nating hanapin yung kakayahan ng iba sa atin kasi meron talagang ibinigay ang Diyos na para sa atin. At doon naman tungkol sa magulang, patunay nga na kung ano yung
kinalakhan, kung ano yung nakikita sa magulang, yun din yung magiging anak. Kaya pwede naman mabago kasi kung nakita naman natin ay hindi maganda tong pinalaki sa akin ng magulang ko, siguro sa akin ay maiba na. Ano po? Kasi kagaya namin, yung mga magulang ko walang pinag-aralan, kaya palaging ang trabaho po ng magulang ko yun talagang mabibigat. Doong lahat po ng mabibigat talaga, kaya nakakaawa yung tatay namin noon. Kaya na ano kami na hindi pwedeng ganito lang. Kung walang magagawa ang magulang, meron kaming magagawa sa sarili namin. Ganun po, kailangan magkaroon din tayo ng kasi ang buhay natin hindi naman ang magulang lang natin ang gagawa, kundi tayo rin mismo. Ano po, kaya ano rin tayo, kung may isip na tayo at alam natin na yung tama, yun na po yung gawin natin at patulong tayo lagi unang-una sa Panginoon. Yun lang po. God bless us all po. Amen. Thank you so much. Siya yung po binahagi, Ate Lita. At sabi ni Sister Leonie Gregorio Evangelista, happy midweek po mga kapatid. Amen po, Sister Lita. At gayon din si Ate Minda Aquino ay kasama rin po natin. At ang sabi niya, happy midweek po sa ating lahat. At gayon din si Sister Melda ay mayroong komento dito. Pero sino po yun, no? Paki-ano lang po yung inyong pong mga mic, mga minamahal ko, kung nais yung mag-share, ano po. At welcome na welcome po ang inyong pong mga pag-share. At tunay nga na huwag nating ipagkait ang blessing na maaari nating ipagkaloob sa pamagitan po ng pagpapahintulot sa Diyos na magsalita sa ating mga labi. Kasi mas nagiging interesante at mas nagiging kapabinabang at kapanapanabik ang ating pong mga pagtitipon kung ating pong gagawin yung ating pong gawain na inatang sa atin ng ating Diyos, yung pangbabahagi. Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you so much. Good morning po sa lahat. Happy midweek po. Alam niyo, masarap yung nakakadanas tayo ng paghihirap Yes. sa unang-una pa lang. Para tayo po ay magkaroon ng pananaw sa ating buhay na tayo is gagawa ng paraan upang hindi danasin ng ating mga anak yung dinanas nating kahirapan. Kasi para ngayon sinasabi ni si Sir Ami na farmer's life is talagang minsan-minsan lang ito nagkakaroon ng para. So ang tatay ko is isang farmer. So kapag time na po ng tig-ulan, syempre naghihikahos na nga tayo sa pagkain, kaperahan. Kasi ubos na yung nating na-imbak na pagkain. So, ganyan po, is nakita ko as mahirap, talagang nanghihiram ang tatay ko para lang kami ay makakain. Kaya ito'y talagang kung sa atin, real life talaga, is isipin natin ay ayaw kong ipadana sa aking mga anak ang kahirapang ito. Pero ang nangyayari naman na Brother Marlon, kasi siyempre salamat sa ating Panginoon. Unang-una sa ating Panginoon is hindi po talaga ako pinag-aral ng nanay ko kasi sabi po niya, ang sumalangit nawa, ang kaluluwa ng aking nanay is sabi niya, babae ka lang. Sabi niya, hindi mo kailangang mag-aral kasi mag-aasawa ka lang naman. Sabi niya ganyan. Di syempre po, wala ka namang magawa. So, ngayon, pinalad naman po ako dahil sa pananalangin na naging mapalad ako at nakpasok po ako sa base. Talaga na doon ako talagang nagkaroon ng ugat, galamay na hanggang sa makaalis pa ako ng Pilipinas is nasa base pa ako nagtatrabaho. At ang sahod naman po is sabingang healthy naman, nakakatulong sa pamilya. So, ang natin dito, ngayon na ako po ay nakakaranas ng mayroon naman, hindi naman po kami mayaman, syempre kasi dito sa Amerika, doctor at nurses lang siguro yung talagang mayayaman dito at mga lawyer. So, mayroon akong pero yun nga sabi, nakaka-spoil din yung pera kasi ayaw mong madanas nga nila yung kahirapan. So, ngayon, bigay ka naman ng bigay. Kaya ang pira din pagka sometimes is demonyo. Yun yung palagi ko pong sinasabi. Kasi yung kapatid ko na isa na talagang parang yun yung bunso na namin, Brother Brandon.
na talagang ibinigay mo na rin ang lahat-lahat sa kanya. Kaso, ang nangyari po, nung nawala na ang nanay ko, parang naghirap siya, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya Yun. at hindi rin niya alam kung paano niya ma, Mm. I mean, yung ma-feed yung kanyang family. So, ayun po, pagka sometimes, kailangan din natin turuan talaga ang ating mga anak Amen. na yung marunong sa buhay. Yung hindi lahat is binibigay natin sa silver platter. Sabi nga, Yes. na lahat na ng ibigay mo na sa kanya. Kaya yun po yung mahirap din na danasin ng ating mga kapatid, kamag-anak, anak, ganyan. Dahil ito nga kay Moses, bagamat talagang namuhay siyang marangya talaga, pero dinanas din niya yung mga ganon na mga pangyayari sa kanyang buhay. Kasi ang Panginoong Diyos talagang gumagawa ng paraan kung papaano tayo ay kung saan tayo niya ilalagay talaga Amen. na place. May kanya-kanya tayong mga position sa ating mga Yes. buhay. Kaya turuan din natin ang ating mga anak na yung mamuhay, wag lahat is ibibigay. Kasi sila din po ang mahihirapan, tayo mahihirapan. Kasi makikita natin, hindi na sila makagulapay, hindi nila alam kung ano yung paraan na gagawin nila upang mabuhay. Kaya yun po yung aking may share dito sa buhay din ni Moses. Bagamat si Moses is talagang uh, uh, inano siya ng Panginoong Diyos na siya talagang mamuno. Kaya ang Panginoong Diyos is talagang, sabi nga lahat is posible sa ating Panginoong Amen. Diyos. Basta tayo po ay manalangin, manalangin, manalangin. Kaya nga, yun yung sabi din ni Sister Raquel, ng kapatid niya is panalangin. Ako po, yun po talaga ang naging gabay-gabay ko sa aking paglaki. Kaya nakaabot po ako ng Amerika, dito po ako nag-aaral, nagtapos. Kaya yun po, talagang may mga magagawa talaga ang ating Panginoong Diyos. Kaya manalig lang tayo na tayo ay magiging ganap din na kung ano yung ating minimithi is ating makakamit. Salamat po. Amen and Amen. Thank you, Amen. Ate Edith, sa iyo pong ibinahagi. Ano po, tayo po ay matuto mula sa paaralan ni Kristo. Tunay nga, mga minamahal ko, ay yan po ang dapat na din atin pong maging saloobin. Yung pong matutunan ang makaparaanan ating pong ng ating pong mahal na Diyos. Sabi nga God's way, not our way. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Yan. Thank you so much sa inyong pong pagsubaybay at thank you so much sa inyong pong pag-share. Ayan, magandang umaga, Sister Joy Villarosa. Magandang umaga po sa lahat. At shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye. Ingat po ang lahat. Bye-bye.